Ako si Michael. Nangyari pala ang kwento na to sa lugar ng Quezon City. Di ko lang sure kung taong 2014 ba yon o 2015. Basta nasa 2 taon lang na yan. Sisimulan ko yung kababalaghan ng kwento ko nung pauwi na ako noon sa bahay. Inabot kasi ako noon ng madaling araw sa labas kasama yung mga kaibigan ko. Nagkaroon ng konting party-party kaya ayon inumaga ako sa labas. So nung nagkanya-kanya na kami, sumakay ako mag-isa ng taxi para makauwi na ng bahay. Tinamad na kasi ako noon mag-jeep dahil sa inaantok na rin ako. Oo, nakainom naman talaga ako at that time pero hindi naman laseng. Tamang amats lang kasi hindi naman talaga ako malakas uminom. So ayun nga, habang nasa loob na ako ng taxi, bigla akong may naramdaman na kakaiba. Naramdaman ko kasi na parang sobra yung lamig. Kung baga, hindi siya ordinaryong lamig lang eh. Kaya yung naisip ko agad nun, baka kako malakas sobra yung aircon. Kaya nag-request ako kay Kuya Driver na pahinaan niya yung lamig ng aircon. Pero ilang minuto na ang nakalipas mula nung pahinaan niya yung aircon, nilalamig pa rin ako. So doon ako napaisip na bakit kaya? Tsaka nakapagtataka lang kasi dapat pa nga mainit yung pakiramdam ko nun. Kasi nga nakainom ako at that time. Pero yung feeling ko talaga nun sobrang lamig. Kaya ang ginawa ko, nag-request ako ulit kay Kuya Driver na baka pwede patayin niya na lang yung aircon. Kasi sobrang lamig na talaga nun. Hi guys! Bago tayo magpatuloy, paki-like naman ng video na to. Malaking tulong yan para sa mga tulad ko na gumagawa ng ganitong content. Maraming salamat! Nung marinig ako ni Kuya Driver sa pangalawa kong request sa kanya, hindi niya ginalaw yung aircon. Pero nagulat ako sa naging reaction niya nung magkatinginan kami sa may salamin ng taxi. Para siyang may nakikita na hindi ko nakikita. Tapos mas kinabahan pa ako nun nung bigla siyang bumusina ng sunod-sunod na malalakas. Nakapagtataka lang, bakit niya ginawa yon? Wala namang kailangan businahan sa dinadaanan namin. At doon ako naliwanagan nung makarating kami sa bahay. Grabe, nagtayuan talaga yung balahibo ko nun. Sinabi kasi sa akin ni Kuya Driver na may nakita raw siyang hugis tao na anino sa tabi ko. Actually, parang lalaki raw na sobrang itim. Pero walang mukha o kahit anong makikita sa kanya. Parang anino lang daw talaga na nakaupo at nakatabi sa akin. Mabuti na nga lang daw at bigla itong nawala nung nagbusina siya ng sunod-sunod. Kasi sa totoo lang daw kahit si Kuya Driver ay natakot sa pangyayari na yon. Madalas naman daw siyang bumabiyahe ng madaling araw pero first time niya daw maka-encounter ng ganon. Ako naman kahit hindi ko totally nakita yung kakaibang nilalang na yon pero talagang kinilabutan pa rin ako sa mga sinabi ni Kuya Driver. Kasi kahit sino naman talaga mapapaisip sa pangyayari na yon eh. Ang weird lang na sobra akong nilalamig sa mga oras na yon kahit alam ko sa sarili na nakainom ako ng alak. Yung pala, may kung anong nilalang na ang biglang tumabi sa akin. Hi guys! Kung bago ka lang dito, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat! Pagkapasok ko ng bahay nun, agad kong nilak yung pinto. Tahimik na yung buong paligid. Yung tipong wala ka nang maririnig kundi tahol na lang ng mga aso sa malayo. Mag-isa lang din kasi ako noon sa bahay. Actually, taga-probinsya talaga kami at ako lang yung nasa Maynila. Sanay naman ako mag-isa kaya hindi talaga ako matatakotin. Pero nung gabi na yon, iba talaga yung pakiramdam ko. Habang naghuhubad na kasi ako noon ng sapatos ko, bigla ko na naman naramdaman yung sobrang lamig. At take note ha, patay yung electric fan noon sa sala. Pero parang may malamig na hangin na umiikot sa paligid ko. Doon na ako medyo kinilabutan kasi naalala ko na naman yung sinabi sa akin ni Kuya Driver. Yung tungkol dun sa anino, nakatabi ko raw sa may taxi. Kaya yung ginawa ko nun, dumiretso agad ako sa kwarto para matulog na lang at makalimutan yung nangyari.
Habang naglalakad ako papuntang kwarto, napansin ko na parang ang bigat ng paligid. Parang ang tahimik pero may mali. Hindi ko maipaliwanag basta iba talaga yung pakiramdam ko nun. Pagkapasok ko sa kwarto, agad akong humiga sa kama. Nag-scroll pa nga ako nun saglit sa cellphone ko para antukin. Pero maya-maya may napansin ako. Yung pinto kasi ng kwarto ko na sinarado ko na kanina, unti-unting bumubukas mag-isa. Dahan-dahan lang yung pagbukas niya. Alam mo yung parang may tao na tumutulak ng dahan-dahan sa pinto. Ganun na ganun talaga yung nangyari nun. Kaya dahil doon, napabangon ako bigla. Tinitigan ko yung pinto ng ilang segundo, baka kasi may hangin lang. Pero imposible eh. Wala kasing bukas na bintana nun. Kaya dali-dali akong tumayo at isinara ulit yung pinto. Tapos sinik ko pa talaga kung nakalak na. Pagkahiga ko ulit, pinipilit ko na lang na huwag isipin ng lahat. Hanggang sa maya-maya nakaramdam ako na parang may lumubog sa paanan ng kama ko. Parang may umupo. Napansin ko dahan-dahan yung paglubog ng kama. At doon na ako medyo natulala. Hindi ako agad nakagalaw nun at hindi rin ako makahinga ng maayos. Kasi ramdam na ramdam ko talaga yung bigat sa dulo ng kama ko. At mas lalo akong natakot nung biglang lumamig ulit ng sobra yung paligid. Yung tipong nanginginig na ako kahit nakabalot ako ng kumot. Hanggang sa naglakas loob akong silipin yung paanan ng kama. At dun ko nakita. May parang maitim na hugis tao na nakaupo at sobrang itim niya. Hindi ko makita yung mukha niya at wala rin siyang mata o ilong. Literal na parang anino lang talaga. Pero malinaw na may tao sa harapan ko. Grabe, parang tumigil talaga yung tibok ng puso ko nun sa sobrang takot. Hindi pa ako makasigaw. Pakiramdam ko nun parang naninigas yung buo kong katawan. Tapos maya-maya, unti-unti siyang tumayo mula sa paanan ng kama. At habang tumatayo siya, parang mas lalong dumidilim naman yung loob ng kwarto. Doon na ako napatalon palabas ng kama ko. Dali-dali kong binuksan yung ilaw ng kwarto at pag-on ko ng ilaw, wala na siya. Sobrang tahimik na ulit ng kwarto. Pero doon ko napansin yung pinaka nakakatakot sa lahat. Yung paanan kasi ng kama ko may bakas na basang kamay. Parang may dumakot sa kutson at kulay itim pa talaga. Doon na talaga ako halos maiyak sa takot. Hindi na ako nakatulog nun. Buong madaling araw akong gising at bukas lahat ng ilaw sa bahay. Kinabukasan, ikwinento ko agad sa kaibigan ko yung nangyari sa akin. Sabi niya baka raw may sumamang ligaw na elemento sa akin sa loob ng taxi. Lalo na raw madaling araw nun at medyo nakainom pa ako. Hindi ko alam kung totoo ba yon o hindi, pero simula sa pangyayari na yon, hindi na ako ulit sumakay ng taxi mag-isa. Kung umabot ka dito ay huwag kalimutang mag-like and subscribe bilang suporta sa munting channel na ito. Maraming salamat!